simulan natin yung mga question dito na itong mga katanungan dito, hiningi namin to sa mga distributor abroad, online and offline para masagot talaga nila. Yeah. So okay ba yun? Ang magsasagot ng mga question nyo, top 3 at top 5 ng AIM Global. Grabe, no? Swerte nyo, di ba? 1, 3, 5. Fibonacci tayo. 1, 3, 5. I'm the new one, and he's the next one, the future one. Alright. Hindi aalis yan. Iikot lang yan. Grabe, no? I think unahin ko si ano. Ikaw naman, unahin ko. Kasi kanina mo siya. Okay. So, question number 1. Ito maganda to. Maganda to. Number 1, after joining, ano ang unang dapat gawin ng isang distributor? Basic lang yan. Attend muna ng orientation. Bawal mag-invite hanggat hindi dumadaan ng orientation. Yun, ganun lang. Anong klaseng orientation? NDO, New Distributors Orientation. Ay, yung basic. Pero doon, ano pang mga basic? Wala, ganun lang. Hindi masyado namin pinopollute yung utak ng mga distributors. Basta dapat ang tumanim sa kanya, attend ka lang ng NDO. Hindi Upon masyadong joining, yan. hindi masyadong overload. Hindi. Ganun. Ganun lang. So NDO basic lang. na basic, Basic parang nagpapakain ng baby. Mm. So kung pwede gatas lang muna. Okay. So palakpakan naman doon. Parang wala kayong kagana-ganang audience, no? Guys, okay lang ba pag sumagot may palakpak, no? Parang talaga ninanamnam nila yung mga sagot, no? Okay, wow. Ito naman sa'yo. Okay. Kay Andy Yaka. Okay. Ito maganda, bagay na bagay sa'yo. Okay. Paano mo ginawa as a OFW ang M Global? Di ba mahirap? Magandang tanong, Apps, yung tanong mo na yan. Sa mahirap. Kasi pag OFW ka, ang mindset mo, para kumita, kailangan nasa ibang bansa. So mahirap pagka may pumasok na opportunity na gaya nito, paninibago ka talaga. Mahirap sa una. Lahat ng bagay para sa akin, kapag ka bago, mahirap. Pero kapag ka nasubukan mo na, at nakasanayan mo na, at nag enjoy ka na, hahanap at hahanapin mo. Parang girlfriend. So may addiction. Ang maganda dito, sa girlfriend, pag may addiction ka, naubos pera mo. Eto, pag na-addict ka dito, dadami pera mo. Ganun ba yan? Ang galing nilo. Ang galing, no? Tama, no? So, para lang siya nag-girlfriend ka. Pag nag-girlfriend ka, na-addict ka, una, sinisini muna, hanggang may motel-motel na, di ba? Ang malala doon, yung ang anak na. Gastos yun. Eto, iba. Habang na-addict ka, dumadami pera. Okay, no? So, wala bang palakpak dyan? Okay, number 2. Okay? Meron ba kayong sinusunod na formula para makuha ang success sa inyo? Sa group namin, meron. Di ba marami kayong naririnig sa network marketing, walang formula. Madalas yung maririnig sa Wala mga... daw sikreto, sabi. Sabi nila, walang sikreto. Actually, meron. Meron, di ba? Kasi sa tinagal-tagal ko sa network marketing, 15 years na ako, nakita ko yung pinaka-sikreto. Gusto niyo malaman? Yes! Yung formula, dapat meron kang napakasimpleng sistema na duplicable. Saka dapat workable. Tapos effective. Pag sinabing effective, kailangan nagpo-produce siya ng results. Okay. So, isang simpleng sistema na gagawin ng mga downlines mo paulit-ulit on a daily basis. Ganon. Plus, leadership. So, Yun, sigurado. system. Plus leadership equals sigurado success. So, mabibigyan mo ba kami na parang sample ng system na sinasabi mo? Kagaya ng system sa aming system, upon joining, kaya nung kanina, di ba? Upon joining, attend muna ng NDO. Okay. Pag naturuan na ng NDO, pwede na siya mag-invite. Ngayong year na to, or mga 2 years ago, pwede sila mag-invite through VCD. Bawal mag-talk sa grupo namin. Bawal muna sa una. Bawal. Oo. Ang pwede lang mag-talk yung speaker ng VCD. Tapos ngayon, nagdagdag kami through Facebook. Pwede kami mag-recruit. Paano pala yung sa Facebook? Kasi online tayo. Paano yun? Masyadong mahaba yun, pinapaliwanag. Every Monday, 8 p.m., meron kaming online marketing training sa McDonald's El Pueblo.
Yun yung how to invite. Parang ganun. Yan, tinuturo yung step by step paano mag-invite. Oo. Basta yung proseso, then paano mag-keep ng group. So, meron silang every Monday. So, sa McDonald El Pueblo, sa Ortigas, ano. So, guys, kung kayo nanonood manonood nito, so pwede kayong every Monday, di ba? Every So, month. walang patid yun, dire-diretso. Tuloy-tuloy yun. Oh. Walang Pero natanda ko, system plus leadership, Leadership equal equals success. success. Kaya lang yung system, VCD, after VCD, attend NDO. Tapos, bukod doon, meron pa kami dinagdag na centering. Daily centering. Okay. So, paano pag, let's say, nasa abroad? So, paano yung centering? Wala. Sa Communication through chat, sa Facebook, Facebook lang. Sa Facebook, gagawa sila ng mga chat room. Pero meron ba kayong ready na parang, especially sa mga nasa abroad, na, ito panoorin mo to, ito panoorin mo to. May ganun na lang ba kayong ginagawa ngayon? Meron yung iba. Meron na. May ginagawang ganun. Okay. So, sa'yo, Idol, sa mga bago, Sa mga bago, gaya ng nabanggit ni Upbert, na system na binabanggit niya kanina kapag ka nag-start ka, na ginagawa na rin ng grupo namin, hindi lang ng grupo namin, nakikita ko rin sa ibang group. Kasi nga, yung system na binabanggit natin na to, ito yung system na effective na may nangyayari ba. So, the mere fact na lumaki yung grupo, especially pag kaila Upbert, yung Ultimate Eagle, talagang sumabog, todo sabog yan. Pag yung system naman sa amin na Hawks International, sumabog din. Ibig sabihin, yung system na to talaga effective. So, malalaman niyo yan sa mga tinuturo, especially sa mga group bonding. Para sa akin, diyan sumabog ng todo ang grupo na natutunan namin sa kila Upbert de la Viña, yung group bonding na ginagawa namin ng monthly. BMS, ano? O BMS. Isa yun sa system. Yes, that's a system also. tinuturo. Group Kasama bonding. training. So, kailangan natin yan. Dahil gaya ng new distributor orientation na kapag uma-attend tayo, di ba? Pag umattend ka, parang kargado ka na naman, na-recharge ka na naman. Tama. Tama. Time is 3 siguro o time is 4 naman kapag sa group bonding ka umattend. So, mas high voltage to. Mas matindi doon. Kaya dapat kapag ikaw ay naging member, wag mo palalampasin Oo. na maka-attend ka. Oo. At hindi minsan. Dapat, Regular. kung pwede, monthly. Kasi Monthly. I Dapat heard na monthly to. Monthly. Oo. Kasi iba humihinto. Alam mo, naka-attend na. Nakaisa, dalawa. Ayaw na, nagsawa na. Kasi isa lang sinasabi ko lagi Ano? huwag kang magsasawa. Dahil? Wala kang karapatang magsawa. Bakit? Ang mga taong nagtutuloy-tuloy, ang mga taong successful, eto yung hindi mo hinto. Tama. Yun lang ang sikreto rito. Tuloy-tuloy ka lang, huwag kang ihinto. Dahil sabi ko nga lagi, kung meron mang dapat magreklamo na dapat huminto, kami yun. Bakit? Dahil kami ang nagsimula. Di ba ikaw ngayon ko pala nagsisimula umatin ng training, nagkasawa ka na, dapat lalo kami magsawa. Pero nakita mo ba kami nagsawa? Sawang-sawa na nga kami actually, pero hindi kami nagsasawa talaga eh. Bakit? That's a part of the business. Kailangan ikaw mismo na leader tuloy-tuloy sa ginagawa ng sistema na sinasabi mo. Ako, ano lang yan eh. Simple lang sa akin. Di ba? Siguro may karapatan magsawa, yung maraming pera. Yung wala pa, boy, wag muna, di ba? Pero Ups, ang napansin ko, dapat nga tayo na natutulog eh. Pero ito, nagkatrabaho pa rin tayo eh. Ay, ako. Mas Tama. marami kayong tulog sa akin. Yun nga eh. Ikaw wala kang pantulog. Kayo, ikaw nakaisa kahapon. Ikaw pangalawa mo. Pangatlo ko to eh. Ayos. Yayaman ako ng todo. Apps, may dadagdag ako doon Sige, yung, sige, sa, sige. yung mga nagsasawa, di ba? Yung mga nag-attend ng BMS, nag-BMS na ako, ba't mag-a-attend pa? Actually, as upline, kailangan kasi yung support mo. Kailangan nandun ka, kasi ang dapat mag-BMS, yung mga ilalim mo. Saka kailangan nandun ka palagi. Oo. Nakikita ka ng mga downlines mo. Saka ano, Kada event. iyan yung ginawa ko noong una eh. Kasi sabi ko, darating ang time, ako magkikreate ng sarili kong ganon. Sabi ko, paano kung hindi ko to naobserbahan, hindi ko to alam lahat? Pag nagtayo na ako ng sarili kong training, paano na? So, yung pag-attend na paulit, piniprepare mo ang sarili mo para sa sarili mo ng event. Tama ba? So, hindi na para sa iyo, para doon sa mas bigger picture na. Tama ba? Sabi nga ni Donald Trump, think big. Correct. So, yun. So, tuloy natin yung question sa'yo kasi sa kanya nakadalawa na, ikaw nakaisa pa lang. So, dapat, di ba, nasa pairing business tayo? So, one left, one right. So, pantay para may bonus. Ganun talaga, okay. Di ba mahirap turuan or i-guide ang mga members sa ibang bansa? Ay, magandang tanong yan.
Kasi, Puro magandang tanong, no? magandang tanong. Oo. Magandang tanong kasi para sa akin lahat maganda eh. Tama. Ang iba kasi... Si Merl, maganda? ang ganda ni Merl. Grabe. Ah. So, sa ibang bansa, medyo mahirap noon. Mahirap talaga. Mahirap no kasi yun walang technology, walang system, walang online. Lahat ng bagay dumadali kapag alam mo na yung gagawin mo. So since nga may online na tayo, Sistema pa. wala nang may sistema pa. So para sa akin wala nang malayo malapit. And baka iba tinatanong sa pinag-uusapan nating sistema kanina, dapat lagi ka nandun, tama? Oo. What if nga kung malayo ka? So pwede siguro i-share mo yung nangyayari sa akin. Most of the time nasa Australia. Kasi required ako doon, residente ako ng Australia. Paano kung namin, Grabe, no, Australian ka na, no? Mukha na akong Indian. pero Kasi ano, puro Indian maitim yung ka pa kapitbahay rin, ko. no? Pero ito maganda. Ano yung ginagawa ko? Because of online, uso na ngayon, pwede ka na mag-Skype. Tama? So, ibig sabihin, wala nang malayo. Kahit malayo ka, parang malapit pa rin. Kasi ang ginagawa namin, mga trainings, so kahit wala ako, pag ako nag-online at nag-Skype ako, naka-projector, parang nandun na rin ako sa venue. Yes. Alam mo yon, iba as upline, iba yung nandun ka. Alam nila na nanonood ka, alam nila na alam mo yung ginagawa nila. Napaka-importante nun na support sa mga leaders sa ilalim. Tama. May natutunan ako habang nagsasalita ka na, itong mamang to, kumikita malaki, bumababad sa internet. May mga nakakita kasi akong mga leaders na nag-a-approach sa akin, nagkapaturo sa akin, kumikita ng mga 30,000, 80,000, 100,000. Pero meron ako isang leader na parang may bagong sakyan, pero hindi ko siya nakakita na nagbababad sa internet. Samantalang kinikita siguro ito mga 100,000. Pero ikaw, nagbababad ka talaga sa internet, ano? O kasi ang market natin is unlimited eh. Oo. Since ang kinakapture natin global, Hmm. may iwan ka. Kasi kung kayo naglalakad, tumatakbo kami, hindi mo kami abutan. Ay, lumilipad ka eh. Lumilipad ako. Paano pa ako abutan? Ano point ko doon? Kung kami nga nag-online lagi, time to time, what more ikaw na wala pang resulta? Oo, tama, di ba? Tama? Kung gusto mo kumita na malaki, na gaya na kinikita namin, dapat talaga gayahin mo yung ginagawa namin. Tama. Kung kami nga hindi humihinto, anong dahilan mo? Anong karapatan mo huminto? Tama? Sabi mo sa katabi mo, anong karapatang huminto? Sabay, natutulog na eh. Anyway, yun. So, okay, number 3. Tanong natin kay RTD. Paano mo na-keep ang group? Ayun, leadership. Personal to Paano mo na-keep yung group mo? Papasok na yung leadership doon. Sabi ni Napoleon Hill, siya yung author ng Think and Grow Rich. Sabi niya, kung gusto mong yumaman, kung gusto mong maging successful, kailangan nagpapa-meeting ka ng twice a week. Meeting. Meeting, twice a week. Twice a week. Minimum of twice a week. Pag less than a week, kunyari, once a week lang, medyo malabo yun. Kasi along the way, marami mga situation So, minsan may mga miscommunication. So, kailangan talagang may meeting. Kailangan may meeting. So, requirements to. Requirements yun. So, guys, sa mga bago dyan, kahit nasa abroad kayo, ito yun. Kung example, meron kayong grupo ng 3, 5, so kailangan talaga nagpapa-meeting. Correct. Especially sa mga offline, na nagsisimula pa lang, kailangan magpapa-meeting. Kung hindi nagpapa-meeting, kung si upline nyo hindi nagpapa-meeting, dapat anong gagawin? Kung si upline hindi nagko-call ng meeting, Kailangan, Initiative? Initiative. Siya mismo Oo. magpapa-meeting. siya mismo. Saka hindi habang buhay, naka-rely siya sa upline niya. Kailangan tumayo siya as leader na dapat siya rin nagpapatawag ng meeting sa ilalim niya. Okay, pag nagmi-meeting ka, ano bang setup? Dapat ba to sa hotel? Saan ba? Sa McDonald's, Starbucks, sa bahay? Especially nagsisimula, so Okay. may Sa mga low budget pa pa sa to mga tao. nagsisimula, Mhm. nag-start kami sa AIM Global, lang, after ng OPPs, sa chairs lang, upuan. Bilog-bilog lang kami, ganon. Oo. Minsan magkapatawag ako, 5 yung downlines ko, minsan darating isa, meeting kami. Meeting lang. Tuloy. So anong pinag-uusapan sa meeting? Usually, mga goal setting lang, bawal yung mga negative na pinag-uusapan. O, anong goals mo ngayon? Usually, mga Brainstorming, short-term. ganon. Short term lang. Short term. Usually, mga weekly goals. Ganun. Like yung mga cellphone lang muna, Ayun, mga ganun. mga Kanina, gadget, mga gadget, mga ganun. tapos damit. Oo. So sa mga bago, yun ang pinag-uusapan Bukod muna. sa goals, ano yung mga gagawin mo para makuha yun? Ganun. Ayun. Tapos next meeting, gano'n naman. O ano nangyari sa goal mo? So parang monitoring. Oh, monitoring. Kumusta ang goal? Na-hit mo ba o hindi? Oo, ganun. Galing.
So, how about online? Paano? May meeting ba? Experience ko kasi, pag nasa Australia ako, nagkapa-meeting pa din ako. Sa group chat. Usually ginagawa ko yung group chat. Group chat. Group chat. Kasi pag group chat, di ba, alam naman natin, lahat tayo may mga group chat. Pwede mo nang ma-meeting lahat ng distributor mo doon. Mamili ka sa selected leaders mo. So, pwede ka na magpasok ng topic na ano yung agenda, ano yung pag-uusapan, ano yung meeting. So, Alright. at least, kahit hindi kayo nakikita-kita, real time, napag-uusapan mo ano yung goal. Yung nakwento mo kanina, yung meron tayong hot banding sa Taiwan. Yes. So, lumilevel up na ang mga lolo nyo. Mayroon na kaming parang BMS to sa Taiwan. Yes, magkakaroon tayo Sa sa January 4. January 4. Grabe, Yes. palakpak naman dyan. Meron tayo. Taiwan na. So, So, may mga, ano ba to? May mga singgit na ba dito? So far, darating tayo doon. Oo. So sabi ko nga, kung hindi ka marunong mag-Chinese, humanap ka ng magaling mag-Chinese. Oo. So isa lang yung factor na nakita ko eh. Sa success talaga, wala talagang dahilan eh. Mhm. Pag mas marami kang dahilan para mag-fail, doon ka talaga papunta eh. Oo. So kung hindi ka marunong mag-Chinese, humanap ka ng magaling mag-Chinese. Chinese. So ngayon, ang goal namin, tinatarget namin sa Taiwan, may mga leader nga ako nakauwi dyan ngayon, nasa labas sila ngayon. Oo. Mahanap kami ng distributor na time will come, sila na magkakandak ng training sa Taiwan and Chinese, purely Chinese. Okay, balikan ko yun. Yung alam ko, bago mo na ba yung banding na yan, more on, yung meeting yun, sa chat lang yan eh. Nakwento mo sa akin. Yes, correct. Sa chat lang yan, brainstorming ng grupo about Chat. sa chat. Kasi maganda rin, nagpo-post ka ng activities mo eh. Especially yung group na yung ginagawa naming banding, hindi ba lang namin pangalan, yung hot banding namin sa Laguna. But hot. Hot na, Hawks Overnight Training and Banding. Yung pala. Kaya very hot talaga. Para hot talaga. Oo, so brainstorming kami. Kala ko naman kung anong hot. Kasi pag ako nagpapa-meeting, hindi ibang hot yun, apps. Yeah. Pag ako nagpapa-meeting, hindi yung idea ko lang. Oo. Hinihingi ko talaga idea ng mga leaders sa ilalim. Kasi para sa akin, kung ang leaders, ito yung nag-iisip din ng ikagaganda ng grupo. So kung leaders ka, dapat marunong ka din mag-accept ng suggestion ng leaders mo din sa ilalim. Yun. So nabuo namin yon. Nabuo namin yung concept na rin na yon na magkaroon ng training sa abroad. And so siguro from Taiwan, inuuna namin Asia kasi Asia. nandiyan yung malaking grupo natin Asia. Sunod na namin yung Hong Kong. Alam mo mga ganun na brainstorming na, Tapos sama mo lagi ako. sasama kita lagi. Oh, So, yeah. maganda. At target nito, Australia sunod. Next, Australia na. Ay, maganda sa Australia, bago kayo dalhin doon, I'll make sure nakatayo na yung bahay ko. Yun! Grabe. Produkto po yan ng AIM Global. Yes. Grabe, no? Bahay sa Australia. Correct. Ito, meron naman siyang bahay sa taas ng mundo. Grabe, may resort na po si RTT. Palapakan natin. Nakakabuang to mga kasama ko. Ah. Okay, sa'yo, may isa talagang tanong sa'yo. Ito. Hindi yun. Mas maganda to. Okay. As former OFW, nung nagsisimula po ba kayo, naisip nyo ba na darating ang time na magiging successful kayo? Nung una, kasi nung nagka-Taiwan ako, yung mga nag-invite na rin sa akin sa ganitong negosyo. Pero sarado kasi utak ko. Sarado talaga. When you say close, ano yung sabihin? Sarado ka Pag pa? sarado, ang tinitingnan ko lang kung ano yung profession ko, alam ko doon lang ako mag-succeed. Hindi ako open sa ibang opportunity. At pag sinabi mong network marketing, talagang wala talaga. Walang chance. Papasok pa lang, binabarang ko na. So, ganun ako. Kaya ang tagal ko din bago na open. Napaka-negative ko. Totoo pala yun, no? Pag napaka-negative doon ng tao, pag na-open mo, pag nag-positive mo, napaka-positive Ay, man. ala ng ano yun. Kaya pag kayo, yung mga kinakausap nyo, mga negative, matuwa ka. Oo. Matuwa ka. Oo, kasi pag yan ang na-positive mo, Yari. nako, hindi mo na kayang pigilin yan. So, ganun nangyari sa akin. Nung na-positive naman ako, hindi mo na ako maawa Oo talaga. nga, power plant ka nga eh. Grabe, ala na talaga eh. Tama eh. no? Hindi talaga. Ako, experience ko sa'yo. Talagang grabe ko. Ano ba totoo? Parang hindi na totoo eh. Totoo yan. Hindi alam mo, naluto ako eh. Kakontent ng trainings. Isa na lang yung pumasok sa isip ko nun eh. Kung gusto mo raw mag-succeed, dapat puro positive ka lagi. Lahat na nangyayari sa buhay mo, consider mo lahat positive. Hindi, tingnan mo yung positive side. Kung kahit gaano kapangit yan, may positive side yan. So doon lang lagi tinitingnan ko yung positive. Oo. Nung nakikita ko sarili ko sa salamin, positive ako. Positive! Bakit ako? Ang gwapo-gwapo mo. Totoo. Positive ka lang talaga dapat. Tama eh. Ups, ang gwapo-gwapo mo talaga. Huwag na, baka develop tayo eh. Usawa ka na eh. Anyway, ito, pang-apat. Ano ang top 5 essential na madalas kong naririnig na dapat gawin ng isang network
networker para maging successful sa ganitong business? Okay, top 5 essentials. Top 5 essentials. Narinig nyo na yan? Oh, lagi namin narinig yan, kaya Top may five? nagtanong dito eh. Okay, top 5. Number 1, para maging successful na networker. Number 1, you have to make no excuses. No excuses. Kunyari, nagpa-meeting. Apply, hindi ako makakarating, walang pamasahe. Mhm. Bawal yon. Gumawa ka ng paraan. Kasi the So, moment... totally, bawal yun. bawal. The moment gumawa ka ng paraan, part na siya ng training. Yeah. Kasi namasdan ko sa Pinoy, imbis gumawa ng solusyon, emosyon. Yun, no? Ganun. Yung parang, imbis ang laro ka agad, okay, pak, solusyon. Minsan, dito muna, yes, nakarelate. Nakarelate nyo? So, yun. So, actually, no drama talaga. Totally Oo. cut. Cut. Kasi yung pangalawa, tama yun. Yung pangalawa sa top 5 essentials, Oo. you need to control your emotions. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng magpa-apekto sa emotion ng ibang tao. Or sa sitwasyon mo. O, sitwasyon, kunyari, nananahimik ka sa isang tabi, bigla kang binulabog ng isang tao. Oo. Kunyari, inasar ka, nag-react ka. Sino may problema? Yung isang tao or ikaw na nananahimik? Sino may problema doon? Sino, sa tingin nyo? Ikaw, nananahimik ka sa isang tabi. Bigla kang nilapitan. Sino may problema sa emotion? Siyempre, normally siya. Yung lumapit. Oo. Ngayon, pag nag-react ka, nagalit ka, malinaw na yung emotion ng isang tao, Na-transfer. na yung na-transfer sa'yo, tinapunan ka ng tawag doon, emotional garbage. Emotional garbage. Sabi mo sa katabi mo? Sa Tagalog, tawag doon? Basura. Basta basura. Emotional. Pag tinanggap mo siya, basurahan ka. Ganun. Mabahong emotion. Parang Yun, ganun. ganun. Maduming emosyon. Oh, madumi, madilim na emosyon. Ganun. Tapos pangatlo, number Pero 1, pangatlo. ano yan? No excuses. Okay. Pangatlo, pangalawa, control your emotions. Pangatlo, be on time every time. Be on time every time. Bakit? Yung Kailangan time conscious yun. ba to? Time conscious? Oh, parang time consciousness, parang ganun. Nyari, nagpatawag ka ng meeting. Ang meeting nyo, 8 o'clock ng gabi. Dumating ka ng 9 o'clock. Ilang oras ang late? 1 hour. The next time na nagpatawag ka ng meeting, darating kayo yung mga downloads mo on time? Hindi na. Tema, ilan ang nasayang na oras? 1 oras. Oras ba pera? Yeah. Energy. Ang dami mong sinayang na pera. Mm. Okay? Yung pang-apat naman, Hindi, balik tayo dun sa time. Kasi gusto ko yun eh. time. So, pag delay ka ba lagi sa time, may ano ba to sa ano mo? May konektado ba to sa goal mo? Konektado yan. Di ba sabi yung mga apps, for every 1 hour na late ka, Oo, yun. ilang years yung delayed? 10 years. 10 years. 10 years delay doon sa goal mo. Sa goal mo, grabe. So, So, dito laging late. Let's say ikaw yung naging attitude mo na lagi kang late na 1 hour. Parang, Andy! Okay, alas 7 na dyan ako. Alas 7. Tapos alas 8 na, wala pa. So, sa akin, parang hindi na ako guilty, o parang wala na ako doon. Kung malate man ako, hindi. Wala na akong pakaram sa situation niya, sa emosyon niya. Wala akong pakaram kung magalit siya. Basta ako, parang wala na ako naramdaman. Lagi na akong late. So, pag naging attitude mo yun yung mag-reflect ngayon yun sa goal mo na 10 years delay ka. Pero hindi yan eh. Mayroon pang delay ka magbayad ng utang. yun. Connected Kasi na yan. connected yun sa goal mo. Puro delay Delay na din. yun. Oo. Basta pag delay ka, sigurado ito to. Pag delay ka, lagi kang late din ang pagdating ng mga pangarap mo. Malinaw? So, matuwa kayo kung late kayo. Ito, napansin ko lang yan kasi nagtrabaho ako for 8 years sa isang Japanese company. Inobserbahan ko yung mga Hapon, yung mga boss kong Hapon. Laging on time yun. Precise. Sakto. Pag sinabing 7 o'clock, saktong 7 o'clock nandun sila. Ganun ka-precise. So, tiniyan ko, bakit asensado yung mga Hapon? Progressive sila, no? Against sa Pilipino, di ba? Oo. So, this time, baguhin natin Pilipinas. Oo. Gawin natin, tawag doon? Filipino time? Pinoy time. Pinoy time? Hindi, pag sinabi Pinoy time, negative na yan eh. Late yan. Anong maganda? In global time. Filipino on time. Filipino on time. Sa mga Taiwanese, na-observe mo sa kanila? Ano din yan, on time yan. On time, Oo, parang Taiwanese. Japanese, Oo. So, okay. Kahit So, wala silang ligo, basta kailangan nandun sila sa oras. Talagang walang ligo yan, nandun sila. ayun ang problema sa Pinoy.
Kailangan maligo. Forma muna, walang Ay, oo nga, no? Hindi, totoo. Ang mga Taiwanese, sa experience ko, 5 years din ako sa Taiwan, sa mga Taiwan dito, pag Oo. pumasok yung mga yan sa umaga, kung ano yung pagkagising nila, yun na sila. Karamihan, lalo pag lalaki, karamihan. Kahit babae, ganun. Natatawa ang Pinoy, natatawa sila. Pero totoo, tayo masyado tayong conscious sa itsura natin, pero hindi tayo conscious sa attitude natin. Masyado tayong conscious sa outside, pero inside, sablay. Tama hindi? Yeah, magmukha ng mabango, magmukha ng maganda o gwapo, kahit, hindi. Basta lang, di ba, walang pakialam kung anong, di ba, kung yung attitude na nasa loob, kung sablay na pala. Kay malate, basta formado. Tama ba? Nice. Thank you. Galing, So, yun ang problema ng Pinoy. So, this time, kahit di tayo maligo. Aba, kanina. Nag-talk po ako kay Charles. Ako yung una magsasalita. Galing ako sa convention Convention, nyo. Hindi po ako naligo. Alam yung driver ko, alam ni Tino yan. Wala talaga ligo. Hilamos lang. O bakit? Di naman naamoy yung ano ko. Tayo lang. Meron ka pa siya. Meron pa. Tapusin natin to. Ano yung pangatlo? Be on time. Be on time, every time. Pang-apat, improve your communications. Ibig Oh, sabihin, pag may nag-text sa yung downline, reply ASAP. Bakit? Bakit? Kunyari, tinext ka ng downline mo, upline, meron akong 7 heads dito. Saan ba nakakabili ng package? Nag-reply ka kinabukasan. Umalis na yung downline mo. Anong nasayang? Pay 7 in. heads. Oh. Pay in na, naging bato pa. Pay Sayang. na, tapos 5 ang tama. Yun. Sayang. Grabe. Ano? Pak. Hindi, ang worst scenario doon, Mm. kasi may nangyari sa grupo ko noon eh. Oo. Hindi na nga naka-reply, hindi na nga nakabili ng package, may mas mabilis. Head office eh. Pag sa head office nangyari yan, yari ka. Oo. Nadali na. May nag-support. Kaya pa sinasabi lagi, speed is the name of the... Speed is the name of the game. Yes, correct. Oh. May nag-support na iba. Wala kang magagawa. Na-support. Na-support. Kaya ako, ang ginagawa ko madalas, yung cellphone ko, lagi ko dala. Kahit nasa CR ako, dala ko palagi cellphone ko. Dala nyo ba lagi? Kahit nasa CR, dinadala Ako ko. naman, parang hindi ko kayang hindi mag-reply. Kasi let's say, kailangan niya yan. Inutangan mo na siya ng time. Parang ganun. So ako kahit nagda-drive ako, nag-reply talaga ako. Kaya nga, mayroon akong drive mate. Diba? May nagda-drive talaga sa akin para lahat nasasagot ko. Pag hindi ako nakakasagot, isa lang yan. Wala akong signal. Kasi ayaw kong, kaya nga, sabi nga, delay pa rin yun, papasok pa rin yun sa delay, time oo. conscious. Delay ka pa rin. Kahit sa pag-text, delay ka, delay pangarap mo. Could you imagine, sa pag-text lang na delay, nadamay ang pangarap mo? Papayag ka ba nun? Abay, baguhin natin. Tama ba? So, 4 pa lang yun. May dadagdag ka pa. Pang-5, protect your integrity. Ang ibig sabihin nun, kapag nangako ka, nagbitaw ka ng pangako, o kunyari, upline, ikaw yung magtotalk mamaya ng OPP. Hindi ka dumating. Kasi nag-alibay ka sa downline mo. Kasi alam ko, marunong ka na, kaya hindi na ako dumating. Minotivate Bawal pa. yun. Minotivate ka. Ginagawang excuse ng mga networker yon, bawal yon. Pag nangako ka, kailangan tuparin mo. Part din ng integrity, bawal masira pagdating sa pera. Okay, may pay-in, online, lalo ngayon, di ba? Online. Yeah. Daming padalang pera na temp, nagastos, may mga nangyaring Pinandate. ganon. Nag-date. Yun, ganun nangyari. Nag-date kinday. Kaya lagi kong madalas sinasabi, kapag kasablay ka sa integrity, next lifetime ka payayaman. Ayun. So, ibig sabihin, medyo dagdag nga ako ng konti doon. Ang ganda ng topic ni Albert regarding sa pera. Bawal talaga masira kahit single cent when it comes in money. O pera, hindi mo pera, nagastos mo. Napaka-importante talaga. Yeah. Naalala mo yung kwento ni Ap Joseph Lim? Na pinagkatiwalaan siya nung nagtayo siya ng BCO. May worth, magkano yun? Worth na... Kay Ate Lea. Oo. Ate Lea Wong. Na that time, pwede naman niyang galawin yung pera, di ba? Or ibenta, wag nang bayaran. Pero, hindi siya nasira doon. Hindi siya nagpasira. Kaya ngayon, Kaya grabe ngayon, ang buhay grabe, niya. oo. Napakaganda ng buhay niya. Diba? So, anyway, yun, thank you. Thank you sa 5. Pakiulit na yung 5 essential para at least... Kalimutan ko na. Number 1, control, no excuses. No Sabihin, excuses. tanggalin One. yung mga excusitis. Excuse. Kung may sakit kang excusitis, paggamot mo yan. Saka wala yung mayaman na puro excuse. Wala. Wala yung mayaman. Oo. Wala masensa. Pangalawa, control your emotions. Yan, control emotion. Pangatlo, be on time every time. Pang-apat,
Improve. Improve your communications. Panglima, protect your integrity. So, kuha na? Okay, palapak naman dyan. Wala kayo makikita nun sa Google, ha? Wala sa Google. Pag na-search ka nun, walang ganun. Wala. Naobserbahan lang namin yon for 15 years sa pag-network. Inobserbahan ko yung anong meron sa mga top network leaders. Anong meron sila. Galing. So, tuloy tayo kay Andy naman. So, number 4. Itong pang-apat mong tanong, Andy. Ano yung attitude na meron ka kung bakit ka naging successful? Maganda uling tanong yan, Proy. Galing tali. Maganda. Positive ka talaga eh. Anong attitude? Attitude. Ay, maganda yan. Positive attitude. Right attitude and good learning attitude. Halos lahat puro positive yon. So, pero doon ko na iklaro sa isa na lang. Sa good learning and listening attitude, walang ituturo sa'yo yung, especially yung nagme-mentor sa'yo o yung nagko-coach sa'yo ng mali. So, kung iniuutos sa'yo, kasi mahirap, sa una talaga mahirap na sundin mo yung isang bagay na inuutos sa'yo na hindi mo pa nagawa dati. So, doon pa rin papasok yung kailangan, humble ka. Humble ka talaga. Kay professional ka, kay sobrang galing mo, top 1 ka, o ano may pinanggalingan mo. Sa negosyo natin na to, nire-respeto natin lahat yan. Pero kailangan meron kang good learning and listening attitude kung gusto mong makuha yung goal mo dito. So bottom line, dapat meron kang right attitude dito. Kahit, di ba, example, yung alam mo, mas matalino ka dyan sa upline mo, or mas mataas ang pinag-aralan mo, or tricycle driver yan, pero kung mas maganda ang resulta niya, dapat makinuto kang makinig sa kanya. Yun yung sinasabi ko walang shortcut Yun lang maganda rito. Napaka-fair ng company natin. Walang shortcut. Kasi kaya nag-aral ka kaya hindi, dito ka magkisimula. Tama. Sa zero ka. Zero. Dapat, Kasi empty yan. iba to eh. Iba to Okay. Walang shortcut. Pwede kasi maging successful ka, let's say, bundok. Oo. Magbigay ako halimbawa. Pwede ka naman pumunta sa bundok nang mag-chopper ka, mabilis. Ayun na. Shortcut tawag doon. Tama. Pero ang tanong, pag ba nakarating ka sa bundok, nag-chopper ka, pwede mo ihiyaw na successful ka? Pwede ba yon? Hindi. Kasi para sa akin, ang successful o ang success, kailangan may dinaanan kang hirap. May napulot kang kaalaman. Yes, may sistema nga Walang shortcut. Wala shortcut. Walang shortcut. Kung Kasi nandito yung shortcut, ka, I think pag shortcut, wala kang nakuhang knowledge. totally Wala. Yun nga yung mga, ayun karamihan sa mga, kanina meron akong nakakakwento. Parang ayun niya kasi mahirapan Ang ginawa niya, sumali siya sa isang company na pera-pera laman nag-invest siya. Ayun, nawala agad yung kumpanya Kasi pag Parang ang mindset chopper, mo, nabagsak. chopper agad siya nag-shortcut siya. Hindi nabagsak. siya, ang malupit doon, hindi nga siya nakarating, bumagsak na. Bumagsak yung chopper. Tama? So, Aray. mas mahirap lalo yon. So, kaya para sa akin, since nandito ka sa ganitong negosyo, kailangan mo talaga mag-humble down. Kahit sino ka pa. Kahit ikaw yung napakagaling. Again, lagi ko sinasabi sa mga new business partners ko na nire-respeto ko kung ano yung mga narating mo, kung ano ka ngayon, nire-respeto po namin yan. Pero sa ganito po negosyo, gaya ko din dati, hirap na hirap ako nung una na gawin yung negosyo. Para kayo engineer di ba? Mahirap sa part At saka yung nag-invite sa akin, stranger Alam mo yun? Mas mahirap. Na yung pagka tinignan mo siya, mukha namang hindi mayaman, mukha namang parang iisahan ka lang. Alam mo ba yun? Naranasan niyo ba yun? And baka... Parang yung mukhang yun. Parang isa ka lang. And so malamang, kung ikaw yung nag-invite sa'yo dito, kakilala mo, para sa akin, swerte mo pa. Kasi kakilala mo. At kung ikaw nasa kalagayan ko noong 2006, baka lalo ka nang hindi magtiwala. Kasi totally stranger So yun. Dapat humble ka and meron kang positive attitude or good learning and listening attitude. Sa nagsisimula. Yes, sa mga nagsisimula. Lalo na yung mga successful na tao dun sa ginagalawan mong industry, doon ka talaga makikinig. Correct. So, ayos. Palapak naman dyan. Okay. Ito, kay RBD. Apply. Nagpapamiting ka ba sa group mo? Gaano kadalas? Kanina. Nasagot Yan na to no? So, Twice a week. Ano na tayo? Jump na tayo din sa isa. Kailangan ba ng mentor para gawin ang networking business? Oo naman, kailangan ng mentor. Kasi siya yung magiging tawag nun, di ba sa sports, pagka, kunyari sa apps, di ba? Nasa triathlon. Kailangan mo ng coach. Ganon din sa network marketing, kailangan mo ng mentor. So, sa una, kailangan mo ng coach. Possible bang maging successful ka without coach?
Walang nag-guide sa'yo? Walang nagme-mentor sa'yo? Possible ba to? Mukhang malabo. Malabo. Mukhang malabo. Malabo pa sa sabaw ng pusit. Oo, malabo. Kasi sa case ko, although walang direktang, nung nag-i-start ako sa network marketing, walang direktang Gag-guide. nag-guide sa akin. Pero yung mga books na nababasa ko, yun ang kinonsider ko as mentor. Yan ang nag-serve. Nag-serve as mentors. mentor. Oo. Kaya medyo nabago yung pananaw ko doon. Mm. So yun, kinonsider ko silang mentor. Tapos ngayon, si Up BRC, mentor ko to. Grabe. Sabihin yung nabago. Kasi dati, ikwento ko na rin yung dati natin. Okay lang. Nung dati kami, mga 8 years ago ba yun? 8 years ago. Or 10 years ago. Yeah. 10 years 10 ago. years ago, siya yung pinakapasaway kong downline. Mm. Nung bumalik ako galing sa abroad, nung nag-meet kami, ang laki ng pinagbago. Nung nakita ko siya, sabi ko, grabe, join ka agad ako. Tapos, that time, nung galing ako abroad, bumalik ako sa Pinas, down yung finances ko, pati personal na buhay ko, siya rin yung nag-uplift. Grabe. Pero palakpakan natin, i-apply natin. Oo. Anong topic na tayo? Dami ko natutunan sa'yo nun eh. About yun sa, una ko, yung integrity. Kaya parang exchange. Dami ko natutunan sa'yo nun eh. So, sa'yo Andy, ano yung masasabi mong, yung parang gusto kong tanong din sa'yo yan eh, yung, kailangan ba ng mentor sa business? Para sa akin, hindi lang basta kailangan. Kailangan talaga. Kasi especially kapag dumarating kasi sa point na talagang lalaki yung network mo eh. Mm-hmm. Lalaki, mainam yung maliit pa lang, may nagme-mentor na sa'yo, kaysa yung malaki na at saka doon ka ng mentor mo. So para sa akin, sa mga nagkisimula, kung may nagme-mentor, may nagko-coach sa'yo, okay yan. Pasalamatan mo yan. Mas mahirap kung totally wala. Kasi kung sasabay ka ngayon, sasabayan mo kami sa pagpapalaki ng network, pag wala ka mentor, mahirapan ka talaga. Yes. Kasi at least kami, nagkakausap kami madalas. Mm-hmm. Tama? May uplines kami, like BRC, na talagang pag kami may mga bago na kailangan namin gawin, siya yung nag-a-advise sa amin. So, para sa akin, kapag yung upline mo, siya yung personal na nagme-mentor sa'yo, pasalamatan mo. So, kailangan talaga. Hindi lang basta kailangan. Kailangan. Kumbaga, pag nag-start ka kasi, para ka nasa isang kwartong madilim. And you need parang guide, o parang magbibigay ng lights, sabihin natin ilaw sa journey mo sa success. So, sabi nga namin, no mentor, no success. Tama ba yun? Yes. Okay, thank you. Palakpak naman dyan. Okay lang ba yun, no? Bawat katapos, papalakpak tayo? Para masaya naman? Tama ba? Hindi, medyo ninanamnam talaga nila eh. Kaya hindi makapalakpak. Ganun talaga, oh. Nakakatulog na nga, kananamnam. Grabe. Nakakatulog na, sabi ng iba, nam ko. Nam yung laway. Teka lang, Apps. Okay. Pag doon sa mentor, di ba? Mm-hmm. Dapat tanongin din natin si upline. Oo. Sino nagsiserve as mentor mo ngayon? Mayroon akong mentor. Mayroon akong financial mentor. Nag-mentor sa financial ko. So that's why yung pera, yung flow, maganda. Yung spiritual ko, mayroon. Sa business, mayroon. Sa swimming ko, mayroon. Sa bike, sa pagbabike ko, mayroon. Sa pagraran ko, mayroon. Sa pagpili ko ng kung anong damit, mayroon. Sa papatayo kong bahay, mayroon. Lahat na galaw ko may mentor. Kasi naghahanap ako ng mas magaling sa akin. Pag hindi ko alam ang isang bagay, hanap akong expert dyan para magpaturo at magpa-guide para hindi ako sumablay. Alright. So, marami akong mentor. Alright. Kaya, So, ibig sabihin, ganda ng buhay ni Up BRC, ano? Kaya nga, yun yung pangarap ko, maging ganun eh. Kasi di ba, from spiritual, mental, physical, balance lahat. balance. Grabe. Mental, kailangan. Emotion, kailangan. Physical, kailangan. So, kailangan mo yung apat na yon. Siyempre, hindi mo perfect yun. Pero dapat tatargetin mo yung pag-aralan yung apat na yun. Tama ba? So, yung financial, follow pag maganda na yung takbo ng apat. Tama ba? Okay. Alam pa naman si Sir. Bye, sila mo. Okay. So, parang bitin eh. Ablay, meron ka bang Facebook page na pwede mo i-share sa amin para lalong
enhance ang skills and leadership namin sa pag-network? Okay, regarding leadership, meron akong page, RTD School of Leadership. I-like nyo lang yon. Ang daming post ko doon. Lahat ng magaganda sa network marketing na leadership, nandun na lahat. Baga, ibig sabihin, lahat ng pinost ko doon, hindi may himay ko yon. Walang post doon na hindi ko, sabihin, na hindi pasado pagdating sa network marketing. So, pakiulit. So, lahat ng pinost doon, pag network marketing talaga. RTD School of Leadership. School of Leadership. Yung university mo yun, di ba? Yung isa naman, RTD MLM University, para yun sa mga sa pag-network. Mm. Pero pagdating sa leadership, network leadership, dun, RTD School of Leadership. Okay. So, ikaw, Andy, mayroon ka bang, Sa akin, karamihan ng mga nagtatanong sa akin, Andy, ano ba yung mga tips na pwede mo i-share sa amin? Wala akong personal na ganung page. Pero sa lahat ng mga friend ko o hindi ko pa friend sa FB, siguro pinakamaganda, and halos lahat man nagme-message sa akin, sinasagot ko, ina-advisean ko, pinakamaganda maging friends ko kayo. Tapos i-message ka. I-message nyo ako, PM nyo ako. Pagka hindi nyo ako na-add, ibig sabihin nun, Puno na. puno na. Pero pag ako ba't ganon? Pag ako nag-add, okay naman. So, mag-message ka lang sa akin. Ganun ba yun? Yes, i-add kita. Magano ba yun? Siguro sa setting ko. Alam mo naman ako, hindi nagkataon na iba, baka akala nyo sobrang galing ko sa computer. Actually, meron akong magaling sa computer. Meron ako advisor dyan. Mayroon ka rin May mentor coach din ako dyan. May coach din ako dyan. Tama. Kasi hindi lahat alam namin. Mhm. Hindi lahat alam namin. Pero may alam ka, baka hindi ko alam. Pero may alam ako na baka hindi mo rin naman alam. So, ganun lahat tayo. May mga kanya-kanya tayong strength and weaknesses. So, kung gusto niyo makadinig sa akin o makahingi na advice, pwede niyo akong i-message sa FB. PM niyo lang ako. Correct. Okay. Friends tayo. Okay ba yun? So ako naman, meron akong kaibigan na ginagawa niya itong may fan page siya na it's more on business lang talaga. So si Don Juan Richman, friend ko siya. So fans niya ako, so lagi ko siya ni-share. Pwede niyong i-add siya. Pwede i-like niyo si Don Juan Richman. Sino nakakilala sa kanya? Yun, i-add nyo po siya, maganda yung mga pinopost nyo doon, makakatulong sa business. Everyday, mayroon siyang nilalabas. Everyday, magaganda. Talagang matutuwa ka kasi napaka-basic, napaka-Pinoy ang dating. So, Don Juan Richman. So, i-like nyo po siya. Okay? Friend ko yon. Alright, eto. Kaya lang, Abs, pwede ba natin ma-invite si Don Juan sa ibang talk show natin? Espanyol yun eh. Ay, Espanyol. Oo. Hindi, okay naman. Ano naman tayo eh. Naging colony naman tayo. Baka pwedeng siya ma-invite. Mahirapan tayo doon, pare. Mag-i-Espanyol yun, yari tayo doon eh. Marunong siya Matagalog, pero Espanyol talaga yun. Oo. Basta. Okay, lusot. Lusot na. Yan ay madaling panlusot eh. No? Video to ah. Hindi, pinalakpakan eh. Nagkaintindihan. Pinalakpakan. Oo. Ito na. Ito na. Ano ba ang batayan mo para maging successful ka sa ganitong business? Maganda. Sino yung tanong niya? Saan galing yung tanong? Ah, Sa Twitter or sa FB? sa FB to, ano ba ang batayan mo para maging successful sa ganitong business? Okay. Kasi pag sinabi mo successful, kasi yung iba, ang tingin para pag sinabi successful, kailangan may kotse ka, kailangan may bahay ka. Pero para sa akin, nung nagsisimula ako dito, iba yung success eh, na nakita ko eh. Inggit na inggit ako noon kapag may mga magagaling magsalita sa harapan. Alam mo, ang goal ko lang noon, simple lang. Matuto lang ako magsalita. Successful na ako. Oo. So parang little achievement. Yes, little achievement lang. Huwag mong bibiglain. Oo. May nakita ka nagka-hammer, ang gusto mo, bibili agad ng hammer para maging successful ka, hindi ganon. Yung may mabago lang sa'yo. Kung dati Mga hindi small ka... goal, ganun. Small goal lang. Kung halimbawa, hindi ka marunong magsalita, natuto ka, para sa akin, success yun. Dati, wala ka Teka, naririnig. marunong magsalita sa harap. At sa harap, mahawak ng mic. Kahit mahawak lang ng mic. Kasi nanginginig iba eh. Yes, kasi hindi niya natatanong, nung nagsimula ako dito, baka akala sobrang galing ko. Hindi ako magaling. Nagsimula din ako sa nanginginig ang tuhod. Nagsimula ako May dyan. balita ako, naiihi ka pa minsan. Muntik na. Ah, Muntik na talaga. Di ba? Ganun pag first time. Pag hawak pa lang ng mic, di ba, nanginginig ka na. Ito nga eh, yung tatawagin ka pa lang, ayaw mo na, tama. Pero lahat ng bagay, again, para sa akin ha, ang success, ito yung may nabago sa'yo, especially yung pananaw mo. Kung dati, hindi ka naniniwala, nayayaman ka, tapos one of
one of these 10, naniwala ka, pwede ka palang yumaman, naramdaman mo, para sa akin, success yun. Successful na yan. Ganun lang kasimple. Yung may nabago. May nabago. Dati, hindi ka nagsusuot ng ganito. Parang ayaw mo, ngayon nagsusuot ka na. Hinahanap-hanap mo na. Tapos gusto mo Success araw-araw yun. na, ganun. Yes, correct. Success yun. Yung may nababago sa'yo, Tama. the way na magsalita ka. Kasi dati noon, di ba, may nangyayari ba sa inyo na dati, napapansin sa inyo, dati parang wala lang. Nag-aim global ka, wala lang. Tapos dumating yung time, napapansin na sa inyo, parang nag-iba na yung kilos mo. Nag-iba na yung panamit mo. Dati hindi ka naman nagkapabango ka na. Success yun. Tama, tama. Nabago eh. Kasi ganun lagi eh. Laging may proseso. May Oo. sistema talaga. Oo. Na hindi ka mapupunta agad dito. Na hindi mo dadaanan yon. Oo. So, maganda doon, talagang alam mo na pag may nakikita ka na babago sa'yo, papunta ka na sa narating namin dito. Yun. So parang sinabi mo na, parang ang ugali mo talaga noon pa, marunong kang mag-appreciate ng maliliit na achievement. Correct. So yun ang ugali mo talaga, attitude mo nun sa success. Yun na. Sa success. Yes. Galing, small attitude. Galing, small achievement. So ikaw, Idol, yung pananaw din, meron ka ba may dadagdag? Kasi actually, matatapos na tayo. Yung success, siyempre, usually, yung success sa pananaw ng ibang tao, although sa akin din, di ba usually, maraming pera, maraming mga ganon. Kaya lang, dapat kung may mga ganon ka, dapat sure mo lang na yung happiness na attain mo rin. Kasi Happiness. marami dyan, maraming ang pera, happiness wala naman. Kasi stress. Oo. Tama. Walang peace of mind. Kailangan, yung dalawang yun, dapat nandun present. Oo, kasi maraming may pera, pero stress kasi alam nilang, ginawa nila to na may naapakan sila ibang tao. Oo. Or pwedeng sa illegal na pamamaraan. So, pwedeng, yun yung source ng stress nila. Kasi may konsyensya tayo para pareho. So, sa'yo, ang success dapat may peace of mind. So, may katahimikan. Masarap matulog. Yan. Oh. Natawa ka? Parang ikaw. Oo. Eh, Sarap idol- tulog ko. i- Tumakbo ka idol ba mo. naman 21 kilometer? Tulog ka talaga. Pag hindi ka, di ba? Swimming ka pa kinabukasan, kaya matulog ka talaga. Tulog na. Actually, bukas tatakbo ako ng 10K. Kaya kailangan ko matulog mamaya. Tapusin natin to. Okay. Nakakatuwa, ano? Okay. Ano po ang nakita mong potential sa pagpasok ng online network marketing? Potential. 2 years from now, yung may mga hawak na kunyari, mga leaders mo, kapag ka ikaw ay nakadevelop ng online team, Oo. 2 years from now, at kung sino yung may pinakamalaking online team, Mhm. yun ang mag-emerge as the new top 20. Oo. From top 1 to top 20 na AIM Global. Yun ang mag-emerge. Ramdam namin. Ramdam na. Actually, nangyayari na eh. Unti-unti May mga hindi sumabay na sa online na pag-iwanan eh. Hmm. Kaya ibang mga leader ko, sabi ko, no choice kayo, kailangan sumabay. Kasi ito mga bata ito mga 6 months, 8 months pa lang nag-online, nag-100, nag-200,000 a month. Di ba kahapon nagkwentuhan tayo? Oo. Sabi mo nung way back 1990 or 1996? 1996. 1990, nung pagpasok ng network marketing offline, Offline. sa Philippines, kung ano yung gigil nun. Oo. Yung pagpasok ngayon ng online marketing, 2 years pa lang, di ba? Oo. Ganun. Yung ganun na ganun. Ibig sabihin, mainit na mainit. Sa ganun kataba yung market Oo. sa online marketing. Kasi sabi nga, pag offline ka, ganito yan Andy, di mo. Pag offline ka, para magkaroon ka ng big OPP, tapos ang target mong attendees, sabihin natin, 1,000. Do you think, ilang linggo ang preparation mo? Pag offline, matagal yan. Mga ilang linggo? 1,000 ang goal natin It takes na a month. audience. It takes a month. So, month. Minimum 1 month. Ikaw, Bert, 1,000 na ginugol natin na attendees. Offline to. Medyo matagal sa akin. Ilan? 2 months. 2 months. Para lang magkaroon ng set ka ng big OPP. So, 1 month, 2 months. Ako dun ako sa gitna, 1.5. Para magawa mo yun. Pero alam mo ba sa online, para makapag-present ka ng 1,000, ilan lang kailangan na preparation? 1 day. Kasi based sa study namin, ang isang grupo nakakapag-present sa isang araw ng 1,000 katao through online because sa laki ng market ng online marketing, online business.
Ha, nakakatawa ang audience natin, pare. Parang hindi natuwa. Nga lahat. Ha? Ano kasi, nakaka-imagine mo naman, from 1 month or 2 months, 1 day lang. 1 So day talagang na hindi ka makakapalakpak So, doon. ganon kataba, ganon ka-potential, ganon kaganda ang business mo ngayon. Hindi ba nakita yun? Oo. Ayaw ko na? Ito, alisin ko mga tol, ipatay mo ko. So, siguro na-excite sila. Gustong-gusto nilang umuwi. Gusto nilang umuwi? Hindi, para mag-online na kayo. Hindi. Joke lang. Sa'yo, Andy, potential lang online marketing. Oo naman. Sabi ko nga, pa hindi ka sumabay ngayon, sa sistema ng online, may iwan ka talaga. Iwan ka talaga. May iwan ka. Kasi produkto kayo ng online ngayon. Ang grupo ko, Host International, siguro 70% nasa labas. Ilang percent ngayon ng yung pay-in mo ngayon? Sa offline, 70% online. online. 30% lang yung offline. Offline. Wow. Ganun kalaki yung ano. Mas marami ang pay-in sa labas actually. Through online. Pero online talaga. So, sa group mo? Sa amin naman, 90% online na ngayon. Ay, grabe na. 10% na lang yung Yung offline. offline. Baka next week nga, 95% na eh. Mm. online. Ako Hindi, totoo. Totoo yun. Kaya para sa akin, eto nga advantage nga nito eh. Yung magagaling mag-computer eh. Advantage sila Advantage, eh. Advantage. Kasi iniisip pa lang namin, sila pwede na nilang gawin. Oo. Tama? So, kailangan na lang dyan, siguro, ipakita mo din sa uplines mo, apps okay ba to? Kasi minsan titingnan din eh, kung pwede nang i-go yung plano na yan. Kaya sa mga magaling, mag-online, para sa akin, so it's your time na talagang i-push yan. Yung alam mo na yan. Oo. Pero lumiit ba ang offline nyo? O masyado lang kasing lumaki ang online? Kasi sabi nyo, sa'yo is 30% na lang. Sa'yo, 10% na lang. Ano nangyari dito sa 30% mo? Ano nangyari sa 10%? Lumiit ba to? Or masyado lang ito kasi lumaki, kaya lumiit na lang siya dating. Pero yung population niya na active sa offline, same pa rin. So lumaki lang yung online, that's why lumiit yung percentage nito. Kasi kung sa ganong tanong mo, upline, i-base lang natin sa attendees namin sa BMS. Okay. Ibig sabihin, yung nag-a-attend ng BMS, mga actual na tao yun, wala sa abroad. Wala. Sabihin, lumaki pa rin yung offline Lumaki namin. pa rin offline. Lumaki pa yung offline namin, pero since pagpasok na online, volume talaga yung pagpasok. Kumbaga sa fishing boat, yan, talagang net ang ginagamit. Oo. Hindi So yung online namin, offline, lumaki pa rin. lumaki pa rin. So happens, masyado lang productive to ng todo. Ang laki ng market, kaya lumaki to. Kaya nagmukhang maliit ito. Nagmukhang maliit. Same din ang senaryo. Yan. So hindi lumiit yung offline nila. Masyado lang na-overpower to. Masyado lang lumaki to. Mas Kaya naging lumiit mabilis. to. Mas naging mabilis lang talaga yung online. Hmm. Dagdag ko lang to. Sige. Kasi sa grupo ko, sa Hawks, andiyan pa, marami pa ding offliner. Marami pa din. Ang schedule, tuloy-tuloy pa din. Siguro nagkataon nga lang, talagang mas naging mabilis lang ang production ng online. Bakit? At ang tanong ko, Hindi na wala eh. Kasi, parang ganito. Ang Pilipinas, nandito tayo sa tropical tayo eh. Okay. Tayo tinatamaan lagi ng mga kalamidad eh. Mm. Tama? Kaya bumagyo kaya hindi, tuloy ang nag-online eh. Pero kapag bumagyo, dumadami nag-online. Correct. Tama? Tama. Hindi nawawala yung nag-online eh, yung pa rin eh. Pero kapag eto na, pumasok na yung bagyo na yan, mas dumadami. Wala kang choice eh. Correct. Yung mga co-offliner ka, wala kang choice kundi mag-online. Otherwise, patay negosyo mo. Patay. So hindi naman, kaya mas mabilis lumaki Oo. ang online. Kasi nandyan lang yan eh. Anytime pwede mong gawin. Mm. Eh yung offline, mag-schedule ka pa. Ang nakita ko naman kasi, kaya ba't lumaki ang ang online? Unang-una, mas masarap i-market yung stranger. Mas mabilis magtiwala yung stranger. Naniwala ba kayo doon? Kaya mas masarap marketin yung stranger. Kaya ang bilis lumaki ang online. Kasi ang market mo dito, stranger. Alam mo ba, ang stranger, sila talaga yung warm market? Naniwala ba kayo doon? Sa totoo lang, ang stranger, sila ang warm market. Ang mga taong kakilala mo, sila ang cold. Tama, tinan mo. Yung mga inibet mong kakilala mo, kamag-anak mo, ka-opisina mo, cold ba o warm? Cold. So, ang warm market talaga,
ang point ko dito, kaya mabilis lumaki ang online kasi ang ang minamarket nila ay tamang tao. Warm market, stranger. Yun ang kaya mabilis lumaki. Tama po. So, palapakan naman natin. Galing, no? Okay. Ito maganda to. May mga successful na networker at mayroon din namang mga nag-fail. Meron po bang mga mali sa ginawa ng nag-fail? Ano po ang sekreto ng mga nag-succeed? Okay. Magandang tanong ulit. Maganda uli. Magandang tanong. Ang galing talaga. Kung sasabihin mong sikreto, like, be particular, aim global. Okay. Sino ba yung mga nag-succeed? Meron ba silang sikreto? Ang sikreto nila, hindi ko masabing sikreto eh. Kasi lahat na nag-succeed, eto yung mga nagtuloy-tuloy. Yung mga nag-failed, eto yung huminto. Minto. Ganun lang. Ganun kabilis. Yung nag-quit, pag nag-quit ka, totally, wala. Hindi mo na malalaman Kung yung dapat mag-succeed mong ka. malaman. Correct. Ang ganun lang. So, para sa akin, ang sikreto, kailangan tuloy-tuloy ka talaga. Huwag lang hinto. Para malaman mo yung mga hindi mo alam. Correct. Ganun lang. Technical. Simple lang. Oo. Napakasimple. Tama, nasagot ba ng tama? Sakto. Gusto ko yun. Oo. Ba't kasi huminto, di ba? Siyempre, Bakit? Bakit may mga huminto? Tingin mo, Bert. Ba't may mga huminto sa journey nila sa success? Bakit may mga Dumating sa point na na hirap na sila, kaya huminto. ma-emote, pero madrama? hindi nila alam. Mahirap na hirap. Anak naman siya ng mahirap. Wala, ganun talaga eh. Oo. Hirap na sa pag-network, kaya nag-quit. Pero hindi nila alam, isang step na lang, para isang ruler na lang, nandito na yung success. Sayang. Oh, galing ano. Ako naman, marami akong nakilala, nag-quit dahil nagka-girlfriend, nagka-boyfriend. Nag-quit. Nag-asawa. Ganun, nag-quit. Ganun lang. Cute lang. E di, successful din sila doon sa relasyon. Nagkaanak. Successful. Nakakatawa. As a top distributor, paano nyo na-handle ang mga downlines na nawawala ng panggalaw? Or naranasan nyo ba rin ba ito? Okay. Ang gandang tanong niyan, Abs. Maganda ulit ito. Toast for that. Pakiulit. Basahin ko. Masyadong maganda. As a top distributor, paano nyo na-handle ang mga downlines na nawala ng panggalaw? Naranasan nyo ba rin ba ito? Yung mga nawalan, appliance, wala na akong panggalaw eh. Wala akong pang mobilization eh. Paano ba ito? Okay, ganito kasi yan eh. Kapag ang isang bagay, hindi mo nagawa, ang hirap i-motivate yung taong nagko-complain sa'yo kung bakit siya nahihirapan. Pero kung ikaw yung naranasan mo din, nakuha niyo point ko, kapag naranasan mo yung bagay na kino-complain niya, madali nang mag-motivate. Kasi para sa akin, sabi ko nga, kung hindi mo dadaanan yung dinaanan ko, paano mo mararating? Ang tanong, gusto mo bang daanan? Yes. Malamang yan lagi ang sagot nyo, yes. So, ibig sabihin, darating talaga yung point na talaga mawawalan ka ng panggalaw. And minsan, dun sinusubok. Ayun. Doon ka susubukin kung gaano ka katatag. Tama? Kasi pagka nag-quit ka, kapag dahil doon, naging reason mo yon, umayaw ka dito, hindi mo makukuha yung goal mo. Hindi mo makukuha yung success na gusto mo. Ngayon, kung tatanungin mo ako, kung nangyari ba sa akin yon, pinagdaanan ko po lahat. Yung hindi kumakain apps. Alam mo yan. Bakit di ako may nag-diet ka? Hindi ako makain kasi wala nang pangkain. Okay. Sa Taiwan to o dito? Dito. Nag-network na ako dito sa Pilipinas. Di ba mas mahirap ka dito? Dumarating ba sa point na talagang pamasahin lang wala? Nangyayari ba yon? Ako kasi, puro paraan ang tinitingnan ko. Maparaan. Maparaan. Halimbawa, walang pangkain. So, ang ginagawa ko, basta, sabi ng isa sa upline ko, si upline na Louie, pag daw wala kang makain, huwag kang magpalatang wala kang pangkain. So, kung wala kang datong, daanin mo lang sa dating. Kaya ako pagka mag-send ng appointment ko noon, I'll make sure, yung after lunch, puro after. Para sigurado, hindi ako magkapakain. Ito, tama, kasi yun ang paraan ko eh. Sayang naman. Tama? Wala na nga ako. Tapos yung act ko pa, talagang wala. Alam mo yung payamang ka, pero yung mukha mo, itsura mo, kung pahirap. Tama? At least man lang, sa suot mo man lang, hindi man branded yan. Kung maayos yan, mabango ka, kahit wala kang pera. Yaman. Mukha ka na rin may pera. I think yan ang ano eh. Puro paraan. Paraan eh, no? Kasi kung dahil doon, dahil sa wala kang panggala, wala kang pangkain, huminto ka, sayang. Sino ba, saan ka ba umayaw? At then, sa pangarap na makuha may pangarap mo, di ba? Correct.
Saan ka nag-quit? Sa sarili mo. Sarili mo. Tama? Tama. Yun yung nakita kong advantage ng online. Hindi nila na-experience yan. Tama ba? Hindi nila na-experience yung scenario, yung situation na, yung mobilization. Yun ang maganda sa online. Tingin mo ba? Ano masabi mo doon? Oh, yun. Kagaya nga di ba ni Raisa May, si Raisa May. Raisa May. Ang expenses niya sa online napakaliit. Oo. Anong Sa food lang, I expenses think, magastos siya sa food. Pwede natin siyang makuhanan. Yan po si Raisa May. Hindi siya gumagastos sa pagbibusiness sa pagkain lang daw. Pagkain lang. Obvious naman, di ba? Love you. Kaway ka naman kasi Okay ka naman, naka-video to. Kita ka naman. Ayan. Live tayo. Live. GMA Channel 2. Channel 5. EBS-CBN. Channel 7. Ayan yan, balita. Yun, yung mga expenses ni Raisa May, ano lang, internet connection. Yung, ano yan, Kain, maraming pagkain. McDonald's, delivery, gano'n. Oh, delivery. Yellow Cup, Yun nga. KFC. I think nabalita ko kay Raisa May, 10 times a day, di ba, yung pagkain? Ay, hindi. Hindi na. Anayin lang. Hindi lang niya inuubos kaya mabot ng 10 times. Pero yun din. Inuutin ko. Unti-unti. Okay. Okay, ito, I think maganda itong tanong sa inyong dalawa. Ano yung mga failure na naranasan nyo habang nagne-network kayo? Naalala nyo pa ba ito ngayon na successful na kayo? Yung mga, tingin mo failure pero hindi man talaga actually failure. Yung tingin mo failure na mga experience mo? Sitwasyon. Sa sitwasyon. Dumating sa point na naalala ko pa, 2006, ito yung, ang unang sasakyan ko rito, motor Okay. And after 6 months, hataw talaga ako, hinahataw ko talaga to. Muntik na ako nahatakan. Motor. Motor. Nahatak pa. Muntik na. Lock ng. Muntik na. Ganun kalupit. Kaya sabi ko, payaman ba talaga ako dito? Mhm. Tapos ang sapatos ko, 1 year na hindi nagpapalitan. Kasi pagka, mukhang gutom diba, na rin. Bumubo diba ka. pagka nagmumotor ka, ang tendency niyan, pag umulan, Oo. pag nabasa ka, uuwi ka pa din naman talaga Oo. Ang sapatos pala, kapag ka nababasa ng ulan, Pero guys, ang sapatos niya, Napup- LV, oh. pag napupuno ng tubig, Palabakan naman natin, naka-LV na, oh. kaya nga sapatos sample ko Oo, kaya pala. Alam mo yung sapatos, pag pala napupuno ng tubig yan, Mhm. natatanggal yung swelas niyan. Kahit ayaw mo, matatanggal talaga. Tatanggal. Kaya yung time na yung 2006, suki ako ng Mr. Quickie sa amin. Sa Kabanatuan. Oo. Hindi ako nagkapalit sapatos. Puro swelas. Puro swelas lang. Yes. Kasi ilan sisira Oo. Palitan lang yan. So kaya sabi ko, papayaman ba talaga ako dito sa AIM Global? Yung iba kasi nakikita yung success na natin Oo, yung Pero balik-balik ka sa abroad, naka-LV ka. Pero yung una, talagang sabi ko, totoo kaya yaman pa ako dito. Oo. Yung apply ko, dumating yung points, humingi na ako advice. Mukhang di ako payaman sa AIM Global, mag-abalik nila akong Taiwan. Yung apply ko, awang-awa sa akin. Sabi niya, oo nga, Andy, tingin ko, mag-abroad ka na lang. Grabe, Pero sabi ko, nung kaka-attend ko ng NDO, lagi ako ma-attend NDO. Ilangan, sikreto ko. Yung parang vitamina mo. Yun ang vitamina ko. Lagi akong power talaga after NDO, recharge ako. Kaya pala na-meet kita, powerful. Kaatin mo lang pala. Wala talaga. Loaded ka nun. Kaya sa mga mahiling mag-complain, nahihirapan, isa lang advice ko sa inyo, attend ka lagi ng NDO. Vitamin N. Yun na. Walang iba sikreto. Vitamina N. Kasi kahit kami kumikita na, umattend pa rin kami. How about yung mga nasa abroad? Paano mo? Anong hindi, May mga video bang... Yun ang maganda nga sa Recommendation online Yun na nga sa online Meron na tayong NDO. Kaya hindi ka na mahihirapan. Isisend mo na lang. Ito nga maganda apps may good news ako sa kanila Oh, yun. Gusto ko yan. 8 years na ako sa negosyo na to. Ang dami nagtatanong sa akin, Applin, wala ka bang presentation? Oo. Ang dami nag-request. Oo. Ang gusto nila mag-present ako. Kasi yun ang happiness ko yun. Pag nag-present ako, gusto ko yun, nag-explain ako. Kaya lang, hindi ko naman mapagbigay niyo iba. Oo. So, ginawa ko na lang. Since uso na online ngayon, nag-video Gumawa recording ka ako. ng Gumawa ako. presentation, man. I-upload ko bukas na bukas. Ayun! Woo! Aabangan natin si Kabayang Ano Andy. siya? It takes, I think, mga 37 minutes. And para sa akin kasi okay na din yung time. Oo. Kasi complete yung discussion ko. Kinumpleto ko na. So, May closing na. Kompleto, may closing na siya. Okay, 37 minutes. Okay na yun, kaysa yung nasa YouTube na 1 hour, 2 hours. So, tingin mo, sa nakapanood ng 10, ilan yung magpipain? Ay, malupit na positive ako dyan Batting average ilan? Napaka-positive ko dyan. Mga, Pag napanood nila yon, oo. magjo-join talaga. Ang tanong na lang doon, 3 heads ba or 7 heads? Yun. So, ibig sabihin,
Pag may nakapanood na 10, ang magjo-join 30. Ganun ako Kasi passive. 3 heads lahat. Oh. Balita ko ano, pinood mo video mo, natuto ka. Gusto ko mag-join eh. Saan na dyan? Pinunod ko kasi eh. Ganon, nakuha mo ako? Ganon ako nabaliw. Sarili ko yun ha. Nabaliw sa kanya, CD. Sabi ko, galing oh. Ang pogi oh ako eh. Sabi ng misis ko, baliw Pare, ka. Sabi ng misis ko, baliw ka talaga. Oh. Sabi Buti ko, hindi mo hinanap sa personal, nag-photograph ka dun. Kaya nga eh, ganon ka baliw. So, nakaka-excite talagang panoorin. Oo. Nakaka-excite. Na-excite ako. Grabe. So, ako pala yung nakapanood. Nakapanood nila po kasi yun. Share ha. Sa akin para sa akin, ito na yung level na, para sa akin, ano naman ba yung pwede nating itulong sa kanila? Kasi baka iniisip ng iba, ay siguro baka by group kayo. Hindi po kami ganon. So nasagot yung sabi ni kanina ni RTD na huwag ikaw muna mag-present yung upline mo. O di tama-tama, may video na siya yung pagpipresent natin. Sabi mo, ay grabe, ang magpipresent sa'yo, top 5 ng company. Ang malupit ito, kumikita to ng 1.5 to 1.8 million a month. Ito, panoorin mo. Andy Yakat, YouTube. Yes. Woo! Correct! Galing. So, I think same question. Yung, tingin mo, failure yung mga naalala mo pa noon. Wala nang maalalang failure. Wala, no? Wala kasi, alam mo kasi, Wala engineer talaga. ka. Pinalaplano mo lahat para kang tulay. Oo. Dapat walang sablay, no? Kasi yung failure na pwede nyo pwede i-consider ng iba. Para sa akin, ano yan eh, part siya ng success, ingredient siya eh. Ingredients. Kaya hindi ko siya makakonsider na failure. So, parang another story, inspirational. Like, ako, hindi siya failure eh. For me, na-inspire ako sa kwento Hindi, niya. yung na-ups eh. Para sa akin Motivation. motivation, correct. Kasi nga, kaya, ba't ko kinuwento? Kasi yun yung pinakamahirap na part para sa akin. Na Bumubuka ang sapatos. isang sapatos na mga 6 times na pinalitan ng swelas bago ko bumili ng bago. Pero na ano mo yun, natago mo yun. Ay, hindi mo na pwede itago talaga eh. May amoy na. Hindi, ala na eh. Pagka hinawakan mo, napipilas kusa eh. Ay, grabe. Hindi na. Hindi pwede preserve eh. Anong tatak nun? Hindi ko na matandaan tatak. Walang tatak eh. Kasi yun lang pwedeng bilhin eh. Kasi pag yung tatak, branded yun. Wala. Basta black shoes yan. Kahit Marikina, Quiapo, hindi, saan gawa Wala dun? eh. Nabili lang yun sa bangketa eh. Sa Binyan siguro. Hindi ko nga alam kung brand yung bago yun or second hand eh. Kasi nga walang tatak. Walang tatak. Ganon sa mga palengke, di ba? Nabura na. Hindi mo Second hand talaga- yun, may tatak yun, nabura na. Baka. Hindi Yung ko mga na nagamit ano. ng first owner, nabura na. Second Hindi ko owner lang ka, ano. kaya Kasi walang ang tatak. halaga din nun, mga 400 pesos din yata yun eh. Ang malaking bagay ng panahon na yun. 400 pesos. 4 pesos. Siguro, ang isa ngayon, mga 700 pesos. Ang halaga. Okay, Kasi- pala pa natin si Andy Yakat. Nag-enjoy ako eh. Pero actually, wala na tayong question. So, wala na. Tapos na tayo. Siguro, ano na lang, last maze. Gusto niyo po magtanong? Gusto niyo yung tanong, ano? So, tapos na tayo. Pero wala tayong tanong eh. So, wala. Hindi, ganito. Siguro, yung may mga tanong, may mga naman tayo. Magbibigyan ko kayo. Siguro, bigyan niyo ako ng tig isang tanong o dalawang tanong. Ako naman, kayo naman, ako naman sasagot. Yes. Meron akong tanong. Negosyo to, ha? Ikaw, Ako na muna. Okay ito tanong ko. Yung iba ang sinasabi ng iba, para maging successful, kailangan nagkasalita ka. Kailangan umaharap sa maraming tao, kailangan marunong ka mag-OPP, kailangan marunong ka mag-NDO, kailangan hyper ka. Yung mga sinasabi ko na to, iba, nakikita sa akin. Bakit kayo ibang uplines, bakit hindi naman nagkasalita, pero bakit ang laki ng mga kinikita? Batayan ba magaling ka magsalita para maging successful ka? Kailangan ba magaling ka magsalita para maging successful ka? Oh, ikaw, di ka nagsasalita eh. Hindi. Ups, ikaw. Grabe, no? Marami nagtatanong sa akin, no? Masasagot niya yun. Mas magaling siya sa akin. Masasagot niya yun. Engineer to eh. Ha? Okay, be, tanong. Aircraft mechanic lang ako eh. Anyway, sagutin mo. Ayun. bagay nagsasalita Bagay sa'yo ka, yung ano? tanong na yun. Para sa akin yung tanong. Nagsasalita kasi ako eh. Hindi, yung nasabi ko, yung... Nagsasalita. Kasi iba gusto nila, kailangan marunong ka sa lahat. Kailangan ba yon para mag-succeed ka dito? Ito, ang totoo po, marunong ako magsalita.
Dahil pinractice ko naman yan. Nag-start ako kasi binigosyante kasi ako eh. Galing ako sa traditional na negosyo. So, yung mga sinasabing nawawala ng, normal sa akin yan, hindi sa ibang kwento, yung nawawala ng pambayad sa kuryente, kasi kami may business yung brother ko. Nakakita ko na sa brother yun, siyempre, ang kuryente ng brother ko, minsan 20,000. Para sa akin, yung pag nawawalan minsan ng pera, normal yan. Sa business, normal yan. Nauubusan ka, normal sa business yan. Well, ako, nung nag-start ako sa network marketing, ang utak ko talaga, yung ownership. Mayroon akong laging may sarili akong office. Mahilig ako sa office. Mayroon akong sarili kong whiteboard, nagsasalita ako, nag-iinsayo talaga ako. Marunong ako magsalita. So, kung hindi man ako nakikita nagsasalita o nag-OPP, because gusto kong yung mga leaders ko sa ilalim, especially yung mga bago, kasi pag ako nagsalita, di ba, si apply na lang, siya na lang magaling, pag si apply nag-talk, pag siya nag-close 100%, panalo yan, jojo yan. Kaya lang gusto kong bigyan ng break yung mga ilalim ko. Gusto ko i-sacrifice yung sarili ko para malumabas yung potential nung nasa ilalim ko. Kaya nakita mas maraming lumabas na mas magaling sa ilalim sa network ko. So, yun lang. Kailangan, yes, kailangan. Yes. Ikaw. Tanong natin. Hindi, sagutin mo rin yung sagot niya. Sasagutin natin yun. Oo. Medyo malayo yung sagot ko. Medyo kakaiba. Oo. Para sa akin, hindi mo kailangang maging magaling para maging successful ka Oo. sa AIM Global. Importante lang, kasi ang formula dyan, leadership. Mm. Pag sinabing leadership, kasi ako naniniwala ako, bawat isa sa atin may kanya-kanyang talent. Oo. May kanya-kanyang gift na binigay. Mm. So, ang gagawin mo lang, kung ito, ganto, ko-combine, pagsasama-samahin mo lang, Galing nila. dapat as leader, marunong kang tumingin ng mga talents ng ilalim mo. Pagsasama-samahin mo lang yan, kung anong wala sa'yo, parang meron ka na rin. Ganun. So, sa ilalim mo, yung mga galing magsalita, sila. Ganun. Kaya, di ba usually, hindi naman ako nagtotalk kasi wala akong talent mag-talk. Pag NDO, lalong wala. Wala talaga. Lahat wala eh. Hindi, napansin ko lang, wala talaga ako sa Pero lahat. planado lahat. Nangyari, marunong lang akong kumilatis kung sinong meron. So, kaya lang, nangyari, pag nako-convince ko lang to work for a certain goal, yun, sasama-sama kami, yan, nagagawa yung mga dapat gawin. Galing. Galing. Kapul. Oh. May question ka pa sa kanya? Ako naman. Hindi, yung question yun galing sa Twitter. Okay. Sa Nabasa ko kanina So, may yun eh. Twitter ka? May Twitter. Wow. Talagang iba na, no? Ito naman, question ko. Medyo kakaiba. Kakaiba. Di ba, nagsama kayo ni Upline Andy nung first time yung sumabak sa AIM Global. Ano-ano yung mga memorable moments sa pag-network nyo, yung hindi nyo makalimutan. Nako. Huwag kang tatabi dito matutulog. Nakabrief yan, kadiri. Ew. Pag summer yun. Di ba kasama mo na si Mike? Si Mike, kasama si Mike. Si Andy, ang pinakamasarap na kasama si Andy kasi yun nga. Una-una yung power niya. Hindi mo mararamdaman yung pagkasama mo siya, alam mo positive lang. Positive ang ini-expect mo, positive ang mangyayari, positive ang katapusan. So yun yung masarap na kasama kay Andy. Tapos, pangalawa, yung alam mong safe. Saka, yung parang after ng ginawa nyo, may saya pa. Kasi parang kami gigitara eh. Pagkatapos nung nagtrabaho kami, may presentation. After that, meron kaming sa bahay. Basta laging may saya. So, yun yung natatanaw ko, Andy. Pag sinabing Andy, kaya nga sabi ko power plant. Kasi puro power eh. Minsan gino-joke siya na parang puro naman power ka. Pero, yung attitude na yun, yung nagdala sa kanya sa success kung nasaan siya ngayon. Dahil dun sa grabing power na hindi, kakaiba to eh. Kasi hindi nila maintindihan, ba't parang masyado ng plastic, masyado ng kakaiba, parado ng plakado. Correct. Pero, para sa akin, yun yung weapon niya kung bakit nasaan siya ngayon. Dahil dun sa attitude na yun. Yung kakaibang power na yun. Basta power nga, di ba? Pangalan nga sa bar niyo si Power eh. Yung mga bata. Tama yung sinabi ni Aproy na yun. Ang totoo niyan,
walang nakapagtanong. Ngayon ko lang naisip yung tanong na to. Baka iba iniisip, Andy, pang ilang kumpanya mo na ba yan? Malamang, yun ang tanong nyo, no? Minik na lang nagtanong eh. Sa FB sa'yo, wala nagtanong. Wala Ito, naman. pang-apat na kumpanya ko po ito. Pang-apat. Yung first 3 company ko po, wala po nangyari doon. Kasi ano lang ako nun, pa-try-try lang, gamit ang products. So, hindi talaga ako nag-full time. Yung pangatlo, yan, binigay ko yung best ko. Yung pangatlo, binigay ko yung best ko niyan. Yung nagkasama kami ni Aproy. 6-month tagsara. Yun eh. Yun eh. So, kaya sabi ko, bago pa totally magsara, nagpaparamdam pala yung kumpanya. Ayun, buti nilang si Aproy. Ang maganda naman kasama to, although parang tahimik, pero ang lalim eh. Alam mo yun, na gusto mong pumunta ng Maynila, siya pala gusto niyang pumunta ng Baguio. Mas malayo yung gusto niyang puntahan. Sa yun naman nakita ko sa kanya, kaya gusto ko siyang kasama. Kaya nagsisimula kami noon, kaya sabi ko, meron talaga kami mararating dito sa AIM Global. Buti nangyari, tamang company, tamang sistema, tapos ang malupit pa, tamang grupo yung nasamahan. Kasi malamang tanongin nila, ACI or UE and Hawks International. Actually, yung isang grupo to eh. Under AIM 1. Father po nito is Aimfire. O, Empire. Aimfire. So baka tanongin na iba, itong grupo lang ba na to ang ibig sabihin maraming may resulta? Hindi, kahit sa ibang grupo. Basta AIM Global, magaganda talaga halos lahat yan. Nagkataon lang na mga bata, mga gwapito yung nasa harapan nyo. Tama ba? Sobrang kapal na talaga eh, no? Kasi yun lang meron dito eh. Kailangan, pag kumapal talaga yung bulsa, sama na natin yung mukha eh. May Photoshop na. Anyway, yun. I think we're done, man. So, last message na lang siguro para masabi niyo sa mga online and offline na mga distributor ng Alliance in Motion Global. So, sino magsisimula? Habang na. Tuturuan sila. So, si Bert na lang. Okay. Last message. Upline daw eh. So, last message, Bert, para matapos na itong gabi ito. Sa mga... Okay, magkailan yung, kung hindi pa kayo nasa online, explore kayo kaagad. ASAP. Baga, bukas na bukas, kung hindi ka pa nag-online, umpisahan mo na. Mahirap na mapag-iwanan. Yeah. Yun lang. Yeah. Invest gadget, lahat. Invest. Kailangan mag-invest. Regaluhan mo sarili mo ng gadget. So, Sa akin siguro, masasabi ko, bago ako bumalik ng Australia next week, sabihin ko na ngayon sa kanila. yeah. Kasi wala na tayong schedule. Mm. So, masabi ko lang sa mga nagsisimula, kung ikaw, less than a year ka pa lang, hindi mo pa nakuha yung goal mo, 2 years, hindi mo nakuha yung goal mo. So, para sa akin, okay lang yan. Ang importante, kahit mabagal ka, kahit sobrang bagal mo pa, para sa akin, ang importante, basta tuloy-tuloy ka lang, 1 year, 2 years, o 3 years man yan, hindi pinag-uusapan kung mabagal mong nakuha. Ang importante, nakuha mo pa rin yung goal, yung pangarap mo. Yun lang. So for me, ano lang, pag-combine yung sinabi nila, yun lang. Mag-online ka kasi ito yung trending ngayon. Diba? Mahirap kasi yung, diba, nagko-computer na kami, ikaw, makinilya pa rin ginagamit mo. So tama, simple lang yan. Kumbaga, alam mo na ang trending sa negosyo is networking, dapat nasa networking ka na ngayon. Pangalawa, alam mo na uso sa networking online na, dapat nasa online ka na rin. Kasi laging panalo yung marunong mag-catch ng wave at sumasabay sa wave. Yun ang laging yumayaman. Tama po. So, yun lang po. And thank you very much sa time. Thank you very much sa pagpunta, sa pagsama sa amin dito. And good luck, guys. Happy networking. And I love you. We love you. Thank you and good morning!